Okay, may kumakalat na balita tungkol sa isang malakihang protesta. Pero paano kung yung galit na sinasabing dahilan nito ay hindi pala galing sa mga tao kundi isang kwentong binuo lang para sa ibang agenda? Yan mismo yung susuriin natin ngayon. Simulan natin dito sa isang malaking tanong kasi mayroong malaking rally na umano'y pinaplano. Pero ang nakakapagtaka, yung mga miyembro mismo na inaasahang dadalo, parang sila pa yung pinakanalilito. Anong nangyayari dito? At eto, pakinggan nyo to. Ito mismo yung sinabi ng isang umano'y miyembro. Ramdam nyo ba yung pag-aalinlangan, yung pagkalito? Hindi ito boses ng isang taong galit at may ipinaglalaban, di ba? Ito yung boses ng isang taong ayaw lang madamay sa gulo. Okay, so unang bahagi. Dito natin sisirin kung saan ba talaga nanggagaling yung kalituhan. Kasi may malaking pagkakaiba pala sa sinasabing dahilan ng rally at sa kung ano talaga ang alam ng mga miyembro. So ayon sa mga kumakalat na mensahe, ito raw ang mga detalye. May petsa, November 16, at may usap-usapang goal which is yung pagre-resign ng presidente. Pero, pansinin nyo ha, ang nangingibabang na emosyon ay hindi galit, kundi pagkalito, pagkabalisa, at pagod. Malaking kaibahan yon. At yan mismo ang punto. Base sa pinagkunan nating pagsusuri, hindi ito galit na may pinaninindigan. Ang nararamdaman sa baba ay purong kalituhan, para bang may ibang nagmamaneho ng sitwasyon. Dito na nagiging mas interesting kasi sa ikalawang bahagi ng analysis, titingnan natin kung paano hinuhubog ang isang kwento mula sa labas bago pa man magkaroon ng anumang konfirmasyon. Ito yung tinatawag ng source na preemptive outrage. Ibig sabihin, bago pa man natin malaman kung ano ang totoo, may galit ng inihahain. Ang goal, hindi para mag-react sa nangyari, kundi para kontrolin ang kwento bago pa man ito magsimula. At tingnan nyo yung mga salitang ginagamit. Makasaysayang pag-aaklas, pagtututos ng mga mananampalataya. Grabe, di ba? Parang pampelikula. Ayon sa source, ito raw yung mga salitang ikinakalat ng ilang influencers para bigyan ng kulay at bigat ang isang rally na, well, hindi pa nga malinaw ang agenda. Ngayon sa ikatlong bahagi, may ipapakitang pattern yung ating source. Paano? Sa pamamagitan ng paghahambing sa naging reaksyon sa dalawang magkaibang pangulo. At dito may isang bagay na sobrang linaw na lumalabas. Ang ipinapakita rito, base sa pagsusuri, ay isang double standard. Yung mga kilos na dating sinasabing authentic o matapang sa ilalim ng isang administrasyon, ngayon sa bagong administrasyon, tila iba na ang interpretasyon. Isang simpleng pakikipagkamay nagiging isyu na ng katrayduran. At heto na, yung pinakamatinding punto ng source. Hindi raw ito simpleng pagkukunwari lang. Sabi nila, isa raw itong paglalantad na ang basehan ng galit ay hindi ang ginawa, kundi kung sino ang gumawa nito. So, paano nga ba ito ginagawa? Step by step. Dito sa ikaapat na bahagi, ipapaliwanag ng source yung proseso kung paano di umano binubuo ang ganitong klaseng kwento. Kitang-kita natin yung apat na hakbang, no? Magsisimula sa isang maliit na katotohanan, may pagtitipon. Tapos, lalagyan ng isang nakakagulat na twist. Pagkatapos, ikakalat ng todo online. Hanggang sa yung chismis, ituturing na ng iba na public sentiment na parang totoo na. Pero sa gitna ng lahat ng yan, ibinababalik tayo ng source sa epekto nito sa mga ordinaryong tao. Isa na namang boses na nagpapakita ng tunay na pagkabalisa. Para sa kanila, hindi ito tungkol sa politika. Tungkol ito sa kanilang kapayapaan, sa kanilang araw-araw na pamumuhay. At ngayon, dumating na tayo sa pinakapuso ng pagsusuri. Ano nga ba talaga yung ultimong layunin sa likod ng lahat ng ito, ayon sa ating source? Eto na. Ayon sa source, simple lang ang sagot. Hindi raw ito tungkol sa pananampalataya. Ang lahat ng ito ay para sa optics. Sa madaling salita, para lang sa itsura, para sa kung paano ito titingnan ng publiko. At dito, makikita kung gaano kadelikado yung estratehiya. Ayon sa source, para sa kanila, win-win situation ito. Kung may rally, may pruweba sila. Kung wala namang rally, panalo pa rin sila kasi yung chismis na naikalat, sapat na yon para maghasik ng pagdududa. Pero, alam nyo, sa kabila ng lahat ng ingay, itinuturo ng source ang mga maliliit na boses na to. Yung simpleng, hay nako, at yung desisyong, hindi ako sasama. Ito raw ang mga tahimik na paraan ng pagtutulo.
Patunay na hindi lahat ay gustong maging piyesa lang sa laro ng iba. At dito tayo magtatapos. Isang tanong na iniiwan sa ating lahat ng source. Kapag ang pagmamanupaktura na ng galit ang mismong layunin, sino at ano ang mga nasasagasan sa proseso? Isang bagay na siguro dapat nating pag-isipan.